So, eto na nga mga sangkay, yung Iglesia ni Cristo nagsalita na po. Ano kaya kanilang gagawin mga sangkay? Mag-aaklas na ba sila kay PBBM? Okay guys, ito pag-usapan lamang po natin ngayon mga sangkay itong balita tungkol po dito sa Iglesia. Kasi nga po, mayroong malaking pasabog na ginawa sila tungkol po dito mga sangkay sa nangyayari sa ating bansa. Matagal na nga pong may agam-agam na posible nga pong ah, mag-rally ang iglesia laban kay PBBM. Well, nakita naman po natin mga sangkay yung mga nakaraang mga like nung 2025 na witness po natin ang mga protesta na ginawa ng iglesia na maayos naman mga sangkay laban po sa corruption, no? Naka 2 beses po ata sila noon. Pero mga sangkay, ito ngayon, nagbigay po sila ng mensahe, no? At ang tanong ng marami dito, mag-aaklas na nga ba itong iglesia laban kay PBBM? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na mga sangkay. Ito yung balita ngayon. Itong Iglesia ni Cristo, may malaking pasabog. Pakinggan mo natin. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice, and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. So, anong ibig sabihin kaya nito ng iglesia? Sino kayang tinutukoy nilang mga tumitistigo ang ginigipit? Sila Gutesa ba ito? Yung mga marine ba ito na tinutukoy niya? Kasi, alam niyo yung palabas kasi lagi nila dito kapag halimbawa, may lumalabas daw po na testigo na ang ayon naman po sa kabilang kampo, sasabihin nila na ito ay itinanim lamang para siraan si PBBM. Now, mga sangkay, dalawa lang ang nakikita ko dito ng mga sabing ginigipit kapag tumitistigo, ginigipit. Kung ano ang ginagawa daw pong hindi maganda sa kanila. So ito po yung pinaparating ng iglesia. So sino kaya ang tinutukoy dito? Patama ba ito sa administrasyon? Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Okay, bilang patas mga sangkay na nagsasalita no, patungkol po dito sa korupsyon. Tandaan po natin ang korupsyon na ito matagal na rin pong nangyayari, hindi lamang po kay PBBM. Even the time of former President Rodrigo Duterte, may ganito. Makikita po natin yan. Kahit dito i-search po natin, makikita po natin yung impormasyon na yan. Ayan. Panahon ni PRRD, mayroon na po niyan. Pero mga sangkay, ewan ko kung anong nangyari. Bakit tila baga? Oh, ba't binura to? Why? Binura mga sangkay, oh.
Andito yan eh, no? President Rodrigo Duterte on Thursday said ghost projects are common inside the Public Works Department, no? Ngayon, mga sangkay, ayan, marami yan. Andito nga po, ito po yung recorded niyan, mga sangkay, 5 years ago. Ayan. So, sa madaling sabi, hindi lamang po sa panahon ni PBBM, nagkataon lamang mga sangkay na si PBBM ang kaisa-isang presidente na bumangga sa mga korap. Pero, mag-a-agree ako sa sinasabi dito, mga sangkay, ng tagapagsalita ng iglesia, na hinihintay nila ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee na tutumbukin nila kung saan man dadalhin sila ng ebidensya. Kasi hanggang ngayon, mga sangkay, di ba? Yes, may mga malaking officials ng DPWH ang nasa kulungan na. Pero may isa palang kontraktor ata, kung hindi ako nagkakamali, di ba? Sila Diskaya lang naman ang nandun sa kulungan. Si Bong Revilla pa lang kaisa-isang official na nasa loob. So, kamusta yung iba? Di ba? Mapapatanong ka rin talaga. Kamusta yung iba? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Marso na nga eh. Di ba? March na. 2026. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Patama nga to kay PBBM. Ito, sure na ako patama to kay BBM. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Okay, ang patama nito sa Senate Blue Ribbon. Ang patama rin po kay PBBM. Pero ang Senate Blue Ribbon Committee ang pinapatamaan nito. Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad. Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Grabe yung word, paglimas. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Okay. So, ito, direkta itong patama mga sangkay no, sa Senado. Kaila Senator Ping Lacson. At direkta rin po itong patama kay PBBM. Now, alam nyo ako mga sangkay, alam nyo naman pro-government po ako. Nasa side po ako ni PBBM kasi siya po yung presidente ng Pilipinas. Pero ito din po yung tanong ko eh. Kailan ipapakulong ang mga korap? Marami mga loyalista nagtatanong nito. Marami mga pro-BBM na mga vlogger ang nagtatanong, right until now, bakit wala pa rin napapakulong? I mean, alam naman po natin, nandun na yung mga may mga nauna na. Pero yung tinutukoy natin, yung mga big fish, mga buhaya mismo. 'Di ba?
Kasi wala pa eh. Akala ko nga, magkakaanuhan na pagka January pa lang eh. Wala na, lumipas ng January, lumipas ng February. March na ano to, magkakalimutan na lang. Ay, nako po. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.